Isang magandang hapon mga kababayan. At kumusta po sa ating mga kababayan all over the world? Hello, hello po sa lahat. Gusto ko lang po magbigay ng maiksing reaksyon sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte. Sinabi niya po na wag na nating asahan or tanggapin na natin na hindi na babalik ng Pilipinas ang dating Pangulong si Rodrigo Duterte, ang kanyang ama, mga kababayan. Masasabi po nating she has conceded, mga kababayan. Isinurrender niya ang bandila, kumbaga. At ito ay pagtanggap sa pagkatalo. Yan, maliwanag po yan. Bago po tayo magpatuloy, shoutout po sa inyo lahat. Sa akin po mga subscribers and followers. Kay Paring Balls. Kumusta ka, Paring Balls? Shoutout kay Paring Balls ng Gillian LU. Ganun na rin sa ating kaibigan na si Mar Ekling ng Davao de Oro. Yan. Again, marami pong salamat sa mga ating taga-subaybay at mga nanunood. Kahit iisa po ang viewer natin, dadalawa. Patuloy pa rin po si Manong Rayman sa pagbibigay ng mga komento at reaksyon sa mga pangyayari po sa ating bayan. Itong si Vice President, nung pong tinanong po siya kung ano po yung update, kumusta na sa The Hague, at sinabi niya na hindi na po makakauwi, tanggapin na natin. So mga kababayan, yung pong kanyang statement talagang nag-concede na po ang ating Vice Presidente, ang kampo ng Duterte. This is equivalent to conceding or accepting, mga kababayan, na talagang talo na po siya sa korte. Ngayon pa lang, kumbaga, this is just the initial stage. Nasa umpisa pa lang po tayo ay talagang tanggap na. So, naku, medyo alam ko pong medyo masakit po ito sa mga taga-suporta. Dahil mismong si BP Sara, ang kanilang reyna, siya po mismo ang nagsabi na wala na. Huwag na nating asahan, hindi na babalik pa ng Pilipinas or hindi maiuwi ang kanyang ama. Sa isang banda, mga kababayan, parang nakakaawa po yung itsura niya. Makikita mo, kahit po sinasabi niyang, oh, I'm okay lang ako dito. May hustong sapat na tulog, kain, sinasabi niya. Pero yung po mga sagot ng ating Vice Presidente, hindi mo po makikita talaga na siya ay okay. Siguro po, marami po siyang mga iniisip. Hindi lang po yung kanyang tatay, mahal po ang bayad sa abogado, sa isang foreign lawyer, mga kababayan. Mahal yan. So aside from gastusin, mauubusan sila ng pera niyan. Sigurado po, although mayaman, marami po silang pera, pero sa mahal po ng foreign lawyer na yan, sigurado na talagang maano ka po dyan, mamumulubi ka po sa bayad ng abogado. At hindi lang po yan, of course, worried din po ang ating Vice President dahil nga po sa napapabalita na meron po siyang pangalan sa co-perpetrators ng dating Pangulong Digong Duterte. So hindi mo po mapagkakaila kahit na sabihin po niyang I'm okay dito, okay lang. At na-mention din po niya na mag-isa lang ako dito na nagtatrabaho. Kumbaga, something like that. Kaya masasabi po natin na hindi po okay itong si Vice President Sara. Besides, hindi na po niya nagagawa yung kanyang trabaho. Actually, matagal na hindi niya po nagagampanan ang kanyang pagka-vice presidente. Hindi po natin alam kung kailan po siya magtatagal doon sa The Hague. At si Harry Roque nga, wala na rin. Noon may nakita tayong video ni Harry Roque na nagsasabing, I promise you,
na uuwi ako kasama ko si dating Pangulong Duterte. Yan po ang pinagsisigawan niya in front of DDS sa dahig, mga kababayan. Pero wala. He walked away na hindi niya nagawa yan at hindi po siya kabilang sa magiging Team Duterte, Team Davao sa dahig, mga kababayan. Mga kababayan, ang gusto ko lang po sabihin dito na kita na po natin na bumagsak na. Bumagsak na po ang kampo ng mga Duterte. Inamin na po ni Sara Duterte, ang Vice President, na hindi na maiuuwi sa Pilipinas ang kanyang father. Siguro po na realize niya na rin na sa bigat ng mga kaso na kanyang kinahaharap, andyan po yung mga malalakas na ebidensya laban sa dating Pangulo. Kaya it's hoping against hope, mga kababayan. Wala na pong kapag-apag-asa. It's a hopeless case, mga kababayan. Kaya yan. So para pong isinuko na ng ating Vice Presidente ang bandila. It is a sign of defeat, mga kababayan. Ito po ang pahayag ng Vice President. Ibig sabihin, of course, apektado po dito ang mga DDS. Apektado po dito ang mga lumalaban pa rin hanggang ngayon. Sa pahayag po ng Vice Presidente, of course, manghihina ka. Yung pinaglalaban ay parang mawawalang parang bula. Dahil yun po ang sinabi ng Vice President, nag-concede na po ang Vice President, so talo na. Talo na sa laban. Wala na yung mismong kanilang inaasahang titindig para sa kanila, siya na mismo ang nagsabi na wala ng pag-asa na maiuuwi pa natin. Kaya tanggalin na po natin yung mga logo natin na ginagamit, mga bring him home. At ito pong si Ipe na nagsasayang lang po ng boses, sumisigaw ng bring him home. Wala na rin po si Ipe. So mga kababayan, at this point, tanggapin na lang po natin. Tanggapin po natin na ganito po talaga ang buhay. Na ang mali ay hindi po pwedeng gawing tama. Na ang masama, ang kasamaan ay mayroon pong hangganan. Leksyon po ito sa lahat. Dapat wag po tayong magmalabis, mga kababayan. Wag po tayong mga abuso ng ating kapwa-tao. Ito ay pagmamalabis, pang-aabuso sa mga Pilipino. Kaya sa mga future leaders, huwag po natin itong gagayahin. Sana'y huli na. Huli na itong pangyayari na to na isang pangulo ng ating bayan ang makukulong or nakulong sa isang banyagang lugar, mga kababayan. Kaya ang leksyon po dito, again, gumawa po tayo ng tama. Dapat po mahalin natin ang ating kapwa at huwag tayong mapagmalabis. Huwag po nating iabuso ang ating kapangyarihan. Yan lang po. So, ito lang po muna, mga kababayan. Still, tutukan pa rin po natin. Umiinit pa rin po, although ang kanilang pinaglalaban po ay wala na. Wala na. Medyo lumuhod na po sila. Maririnig mo po sa statement ng Vice President. Ang mga DDS vloggers ay very sad po. Very sad ang mood kanina. Very sad ang mood. Marami pong nag-iiyakan na mga DDS vloggers doon sa lower house. Talagang hindi po sila makaporma doon, otherwise makokontempt po sila. So marami po sa kanilang nag-apologize at tinanggap po nila ang kanilang kamalian. Kung hindi po nila ito gagawin, wala na. Nakikita na po nila na wala na po silang alas. Wala nang susuporta sa kanila. Bumigay na.
gumuho na ang kaharian ng mga Duterte, kaya sila mismo ay nagpapakumbaba na rin, mga kababayan. What can we do? Ganito po talaga ang buhay. Kaya dapat sundin po natin, gumawa tayo ng tama at huwag tayong magmalabis. Please subscribe to my small channel. Mga kababayan, ito lang po muna ngayon. Maraming salamat.